Ang Batas ng Diyos.org. Appendice Pito, C. Marcos 10:11 hanggang 12 at ang maling pagkakapantay-pantay sa pangangalunya. Ang kahulugan ng Marcos 10 sa doktrina ng diborsyo. Kinabubulaanan ng artikulong ito ang mga maling pagpapakahulugan sa Marcos 10:11 hanggang 12 na nagpapahiwatig na nagturo si Jesus ng pagkakapantay ng lalaki at babae sa pangangalunya o na maaaring magsimula ng diborsyo ang mga babae sa kontekstong Hudiyo. Tanong, patunay ba ang Marcos 10:11 hanggang 12 na binago ni Jesus ang batas ng Diyos tungkol sa diborsyo? Sagot, hindi ito patunay ni malapit man. Ang pinakamahalagang punto laban sa ideya na sa Marcos 10:11 hanggang 12 ay itinuturo ni Jesus na isa, maaaring maging biktima ng pangangalunya ang babae at 2, na maaari ring hiwalayan ng babae ang kanyang asawa, ay ang katotohanang sumasalungat ang ganitong pagkaunawa sa pangkalahatang turo ng kasulatan sa paksang ito. Isang mahalagang prinsipyo sa teolohikal na eksegesis na hindi dapat bumuo ng isang doktrina batay lamang sa isang talata. Kinakailangang isaalang-alang ang buong kontekstong biblikal, kabilang ang sinasabi ng ibang mga aklat at may akdang inihayag. Ito ay fundamental na prinsipyo upang mapangalagaan ang doktrinal na integridad ng kasulatan at maiwasan ang mga hiwa-hiwalay o baluktot na interpretasyon. Sa madaling salita, napakaseryoso ng dalawang maling pagkaunawang hinango mula sa pariralang ito sa Marcos upang sabihing dito binago ni Jesus ang lahat ng itinuro ng Diyos hinggil sa paksa mula pa sa mga patriarka. Kung tunay ngang bagong tagubiling ito mula sa Mesiyas, dapat itong lumitaw sa iba pang dako at nang may higit na linaw, lalo na sa sermon sa bundok, kung saan tinalakay ang paksang diborsyo. Magkakaroon sana tayo ng ganito. Narinig ninyo na sinabi, sa mga sinauna, maaaring iwan ng lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng ibang birhen o biyuda. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kung iwanan niya ang kanyang asawa upang makisama sa iba, nangangalunya siya laban sa una. Ngunit, maliwanag, wala nito. Exegesis ng Marcos 10:11 hanggang 12. Ang Marcos 10 ay lubhang nakapaloob sa konteksto. Ang talata ay naisulat sa panahong ang diborsyo ay nagaganap sa ilalim ng kakaunting patakaran at maaaring pasimulan ng kapwa-kasarian, bagay na napakalayo sa realidad noong panahon ni na Moises o Samuel. Isaalang-alang lamang kung bakit ipinakulong si Juan Bautista. Ito ang Palestina ni Herodes, hindi yaong sa mga patriarka. Sa panahong ito, malakas ang impluwensya sa mga Hudiyo ng mga kaugalian ng lipunang Greko-Romano, kasama na sa mga usapin ng pag-aasawa, panlabas na anyo, kapangyarihan ng kababaihan, at iba pa. Ang doktrina ng diborsyo para sa anumang dahilan. Ang doktrina ng diborsyo para sa anumang dahilan na itinuro ni Rabbi Hillel ay bunga ng presyur ng lipunan na ipinataw sa mga lalaking Hudiyo na, tulad ng likas na makasalanang tao, nagnanais iwan ang kanilang mga asawa upang mag-asawa ng mas kaakit-akit, mas bata o mas mayamang kababaihan. Sa kasamaang palad, buhay pa rin ang kaisipang ito hanggang ngayon, kabilang sa loob ng mga iglesia, kung saan iniiwan ng mga lalaki ang kanilang mga asawa upang makisama sa iba, na kadalasan ay mga babaeng hiwalay na rin.
Tatlong sentral na puntong lingwistiko. Ang talata sa Marcos 10:11 ay naglalaman ng tatlong susing salita na tumutulong maglinaw sa tunay na kahulugan ng teksto. Kelehit aftis. Os ean apolisi tin yineka aftu, kegamisi alin mihrate ep aftin. Yuneka. Ang gineka ay accusative singular ng gini, isang katawagan na sa mga kontekstong may kinalaman sa pag-asawa gaya ng sa Marcos 10:11 ay tumutukoy partikular sa isang babaeng may asawa, hindi sa babae sa pangkalahatan. Ipinakikita nito na nakasentro ang sagot ni Jesus sa paglabag sa tipan ng pag-asawa, hindi sa mga bagong lehitimong bigkis sa mga byuda o birhen. Ang ay isang pang-ukol na karaniwang may kahulugang sa ibabaw kasama sa ibabaw ng loob. Bagamat pinipili ng ilang salin ang laban sa talatang ito, hindi iyon ang pinakakaraniwang himig ng lalo na kung isa sa alang-alang ang lingwistikong at teolohikal na konteksto. Sa pinakamalawak na ginagamit na Biblia sa mundo, ang NIV, New International Version, halimbawa sa 832 na pagkakataon ng 35 lamang ang isinalin bilang laban sa iba pa ang ipinahahayag ay sa ibabaw, sa loob, kasama. Aftin. Ang auftin ay pambabae, isahan, accusative na anyo ng panghalip na auftos. Sa gramatikang Griegong biblikal, koine ng Marcos 10:11, tinutukoy ng salitang auftin kung aling babae ang tinutukoy ni Jesus. Nagaganap ang gramatikal na kalabuan sapagkat may dalawang posibleng pinanghahanguan, antecedent. Engineka aftu, ang kanyang asawa, ang unang babae. Alin, ibang babae, ang ikalawang babae. Awang nasa pambabae, isahan, accusative, at lumilitaw sa loob ng iisang balangkas ng pangungusap, kaya nagiging gramatikal na malabo ang tinutukoy ng autin. Kontekstualisadong salin. Patay sa mababasa sa orihinal, ang saling pinakanaayon sa makasaysayan, lingwistiko at doktrinal na konteksto ay magiging ganito. Sinumang iwanan ang kanyang asawa, gineka, at mag-asawa ng iba, ibig sabihin, ibang gineka, ibang babaeng may asawa ng iba, ay nangangalunya sa loob, sa ibabaw, kasama, niya. Maliwanag ang diwa. Ang lalaking iniiwan ang kanyang lehitimong asawa at makikipag-isa sa ibang babaeng asawa na rin ng iba, kaya't hindi na birhen, ay nangangalunya kasama ang bagong babaeng ito, isang kaluluwang nakadugtong na sa ibang lalaki. Ang tunay na kahulugan ng pandiwang apolio. Tungkol naman sa ideya na nagbibigay ang Marcos 10:12 ng biblikal na batayan para sa isang legal na diborsyong sinimulan ng babae, at na maaari na nga siyang mag-asawa ng ibang lalaki, ito ay isang makabagong pagbasa na anakroniko at walang suporta sa orihinal na kontekstong biblikal. Una, sapagkat sa mismong talatang iyon ay tinatapos ni Jesus ang pangungusap sa pagsasabing, kung makipag-isa siya sa ibang lalaki, ang dalawa ay nangangalunya. Gaya mismo ng sinasabi niya sa Mateo 5:32. Ngunit lingwistiko ang pagkakamali na nagmumula sa tunay na kahulugan ng pandiwang isinasalin bilang magdiborsyo sa karamihan ng mga Biblia. Apolio. Ang pagsasalin bilang diborsyo ay sumasalamin sa makabagong kaugalian, ngunit sa panahong biblikal,
Ang apulyo ay simple lamang na nangangahulugang pakawalan, palayain, ihulog, paalisin bukod sa iba pang pisikal o ugnayang kilos. Sa gamit Biblia, hindi nagdadala ang apulyo ng legal na pakahulugan. Isa itong pandiwa ng paghihiwalay na hindi nangangahulugang formal na legal na kilos. Sa ibang salita, sinasabi lang ng Marcos 10:12 na kung iwanan ng babae ang kanyang asawa at makipag-isa sa ibang lalaki habang buhay pa ang una, siya ay nangangalunya, hindi dahil sa mga usaping legal, kundi dahil nilalabag niya ang isang tipang umiiral pa. Ang wastong pagbasa ng Marcos 10:11-12 ay nagpapanatili ng pagkakapare-pareho sa natitirang bahagi ng kasulatan na nagtatangi sa pagitan ng mga birhen at ng mga babaeng may asawa at iniiwasan ang pagpasok ng mga bagong doktrina batay sa iisang pariralang maling na isalin. Ang seryeng ito at marami pang ibang pag-aaral tungkol sa batas ng Diyos ay matatagpuan sa site angbatasnangdiyos.org.